Palasyo at Labor Department ang hiling na dagdag sahod ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Paliwanag ni Presidential Spokesperson Edwin Lasierda, may isang taon na palugit bago magpatupad ng panibagong dagdag sweldo sa mga manggagawa. Kaka-aproba lang kasi ng DOLE noong Hulyo ng 22 na aumentos sa sahod sa mga minimum wage earner. Umalma din ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP sa panukala. Posible raw kasing ikabagsak ng mga negosyo ang hiling na aumento. Balak ng gobyerno na gawing installment ang doble taas pasay sa MRT at LRT. Sabi ng DOTC, pwede raw na kalahati muna ang pagpapatupad ng fare hike. Pinag-aaralan din ng DOTC ang pagbibigay diskwento sa mga estudyante. Sakaling matuloy ang taas pasahe, magiging 30 pesos na ang pasahe ngayon sa MRT mula North EDSA hanggang Taft Avenue. Balik tayo sa police report. Muntika nang mauwi sa kalaboso ang ilang kabataang sangkot sa iligal na karera ng motorsiklo sa Muntinlupa. Pero banta ng mga otoridad, nakatakas man sila ngayon, hindi na sila makakapuslit sa susunod. Ibalita mo, James Beltran. Natigilan ang mga kabataang ito sa kanilang drag racing ng motorsiklo sa Muntinlupa nang dumating ang mga tauhan ng Public Order and Safety Office ng City Hall. Pero mabilis na kumaripas ng takbo ang mga kabataan. Kwento ng mga barangay tanod sa Barangay Bayanan, 2 beses bawat linggo ginaganap ang drag racing tuwing madaling araw. Madalas namin yung sitayin. Talagang hinahabol namin yan. Basta nung mag-strike na yung karera, hinahabol na, binabalagbagan namin yan. Bahala na kung ma-aksidente rin kami. Bukod sa panganib na dala ng drag racing, di rin daw nagsusuot ang mga naglalaro ng helmet. Salot pa raw ito sa mga kabataan sa lugar dahil may pustahang umaabot mula 3 hanggang 10,000 piso. Yung mga nagkakarera, hindi mga tiga rito. Merong ibang tiga rito pero kadalasan mga dayo. Pinagbabawal ang drag racing sa anumang kalsada sa lungsod. Base na rin sa traffic code ng Muntinlupa. James Beltran, News 5. Timbog ang isang Meksikanong naglalaro sa kasino sa Pasay dahil sa pangungulimbat umano ang bag ng isa pang casino player. Ibalita mo, Alexa Reyes. Nasa kasarapan ng paglalaro sa isang kasino sa Pasay ang Meksikanong si Roberto Valdez nang arestuhin siya dahil daw sa pagnanakaw. Tinangay daw kasi niya ang bag ng isang casino player na si Manuel Moreno. Ayon sa mga pulis, 25,000 piso ang laman ng bag. Matagal na rin daw pinaghahanap ng casino security si Valdez dahil may record na siya ng pagnanakaw noong nakaraang taon. Hinihinalang nagnakaw din siya ng mga chips na nagkakahalaga ng 200,000 piso na pinapalitan niya ng cash sa kahera. That's what I asked them, what will I do with the 200 chips? And they should have proved that on occasion that you have cash 200 chips. Nakunan pa ng litrato si Valdez habang nasa loob ng kasino noong nakaraang buwan, kaya may basehan ng kasino para hulihin siya. Itinanggi naman ng Meksikano ang bintang. Wow, man, that's crazy. You took the bag. That's crazy. No, I didn't do nothing wrong like that. Makakasuhan ng theft ang Meksikano oras na mapatunayang siya nga ang nagnakaw ng mga chips at bag ni Moreno. Alexa Reyes, News 5. Sinalakay ng mga pulis ang isang iligal na istasyon ng video karera sa Valenzuela. Nakasemento pa raw ang video karera machine kaya nahirapan ng mga pulis na baklasin ito. Ibalita mo, JD Castro. Agad kumilos ang pulis Valenzuela sa timbre ng isang residente ng Barangay General T. De Leon. Ang reklamo, ang iligal na operasyon ng mga video karera. Pero pagdating sa target na bahay, biglang nawala ng ilaw sa lugar. Nang mapasok na ng mga pulis ang pinakagarahe, tumambad sa kanila ang isang video karera machine. Kakaiba ang pagkakagawa sa video karera na to dahil kung mapapansin natin, napapaligiran ito ng buhos ng simento. Kumbaga, parang wala na talaga siyang alisan sa pwesto. Kahit pahirapan ang pagbabaklas sa video karera machine, hindi ito tinantanan ng mga pulis. Dating natin doon, kasama naman kayo, nakita nyo na yung video karera, nakasemento, saka nakabolt. Medyo nahirapan tayong kunin, pero nakuha natin ng mga aparato. Kinumpiska ng mga pulis ang chip ng video karera, ang TV nito at ang coin box na puno ng tigpipiso. Pruweba raw ito na may naglalaro bago naganap ang operasyon. Inalam pa ng mga pulis kung sino ang may-ari nito. Ang mga tao sa lugar, tikom din ang bibig kung sino ang operator.
Hindi ko rin alam kasi marami naman ang nag-ano rito eh. Wala akong alam. Jay De Castro, News 5. Susunod, summer season ngayong 2011, magiging maulan daw, sabi ng Pag-asa. Mga patay sa pagbaha sa Brazil, umakyat na sa mahigit 400. At duling na daga sa Germany, sumisikat sa Facebook at YouTube. Masasarap na ang tsikahan. Sinasabi niya, paauusad ang kanyang karir. Itula kaya natin siya. At mas iinit pa ang intrigahan.